Continue ko yung na-upload ko kanina sa balita. Isang mainit na balita itong 2025 May 25 May 29 na talagang uupo na talaga si Nicholas Torre III. Sakit sa ulo na naman ng mga ng mga supporter ng mga pero ganun, lahat naman qualified yung mga napipiling mga general na gawing PNP chief na papalitan at papalit kay si General Chief Marabel. Lahat deserving nila, lahat qualified po talaga sila lahat. Yan ang sinabi ng ating executive secretary Lucas Bersamin. Bagamat mas maano yung pangalan matunog, hindi lang sa familiar na nagawa niya, kundi talagang may napatunayan talaga na sa tawag nito, sa maikling panahon na kanyang panunungkulan talagang walang takot, walang sino-sino, basta na sa batas, bang! So ganun talaga, napili siya hindi na natin pwedeng yan. At the same time, qualification naman ng resume niya, ang accomplishment niya. Kahit nga rin ako, kung ako pagpipiliin din, mahirap yung manghuli ka ng mga sanggad putak din ng mga supporter na tapos, hindi mo alam kung paano mo huliin. Isang katutak din na supporter ng alos hindi ka makapasok sa lungga niya. So alam niyo na yung tinutukoy ko kung sino yung nakahuli noon. Malupit talaga siya. In the same time, ang ni General Torre, parating na PNP chief, ay nako, matinik. Hindi lang sa matinik, may utak, matalino. At the same time, ginamit niya yung utak niya, ginamit yung tapang niya, ginamit yung strategy, lahat ng talagang malupit. So ang dyan pinanindigan ng isang tao at yung nalalapit na uupo ng PNP chief, yung talagang batas. Hindi niya sa totoo lang, hindi naman niya nilagay sa kanyang kamay yon. Talagang sinunod niya talagang batas. So ngayon pa lang, Nicholas Torre III na aming papalit o aming future na malapit ng umupo dyan sa kapulisan. Mabuhay po kayo. Nawa hindi po kayo madala o masulsulan ng napakalaking mga pera dyan. Nawa yung tawag din sa batas na yan na inyo pong sinumpahan na ay mananatili ang inyong katapatan sa batas ng Pilipinas. So ngayon pa lang po, ako po si Marawit Vlog, isa pong munting napakaliit na YouTuber. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at sa mga magigiting at aking po nasuportan din po yung nasaksihan yung mga ma-accomplishment niyo po, nagawa niyo po sa ating bayan. Na wala pong mataas, wala pong makapangyarihan, basta't nagkasala at mayroong
mayroong patunay at talagang mayroong napatunayan na lumabag at mayroon po talagang warrant of arrest, bang! So, congratulations po sa inyo, aming future parating na PNP chief na papalit po sa aming PNP chief na si General Marvel po. So, pakinggan mo natin yung baka sabihin niya tinuturo-turo lang na kung bakit na ano si PNP chief to Nicolas III. Hindi po, mayroon man talagang batayan. So, panoorin po natin yung panoorin po natin ano ni pasalaysay ni Secretary Bersamin, Lucas Bersamin, Executive Secretary. The following officials have been informed that their resignations have been accepted. In the same time, ito pa sa payag po ni Executive Lucas Bersamin, doon nga po sa nagbalasaan talaga dyan sa palasyo sa mga cabinet member, yung mga kalihim. Talaga nagbalasa talaga sila kasi nga agad naman at gusto naman talaga ng Pangulo na andun yung mabilis na sustainable, andun yung malinis, andun yung mabilis, saka malinis, saka walang kumbaga walang pinipili, walang malakas, walang special, kundi servisyon totoo talaga sa lahat ng mamamayang Pilipino. Yun po yung mayroon po talagang yung talagang makikita sa gawa, makikita sa aksyon, makikita sa anuman pong kanilang mga katungkulan. So, nagbalasan talaga yan sa palasyo, sa mga kalihim. Marami po natanggal dyan at alam ko po marami tatanggalin po dyan. At nawa bigyan pa ng kalaman o yung wisdom na nanggagaling sa Diyos ang Pangulo natin or maging maayos po lahat ng kanyang pangarap. At sino na ba yung taong hindi nangangarap na tayong mga maralitang tao na mangarap ng kapayapaan? Tayo nagmamahal sa bansang Pilipinas, hindi tayo mga malansang isda. Hindi natin binibinta yung hindi pa baka naman exaggerated. Hindi natin pinagkakatiwala o yung sinasabi natin na agreement tawag dito. Diyan sa China, ang isang party natin ng pinagkukuha ng yaman, yung tinatawag natin na gentleman agreement, o papasukin na lahat ng 300,000 na undocumented Chinese na pinagpugaran ng mga institute ng Pilipinas. At totoo na nagmamahal sa Pilipinas at hindi isang inches o pulgada ng lupa ng Pilipinas ay wala pong makakaangkin. Yun po yung presidente natin. Yan yung matapang. Hindi lang sa ngwi ng ngwi. Sabi nga nila, ngwi ng ngwi. Pero ang pag-ngwi niya, ang boses niya, kinakatakutan ng lahat ng bansa. Kaya yung The Punisher, asan yung The Punisher? Tapang lang ng yan. Tapang lang sa mga mahihina yun. Pumapatay ka ng maliliit. Tapos yung malalaki, namumuhay ng marangya. Asan yung ebidensya mo? Sabi, hanapin nyo kay Trillanes yan. Hindi ko naman sinili sa sarili ko. Pinatunayan yan at ito na nga, nagkulong na nga eh. Mayroon pa nga nagtatago na. At mayroon na pong isa pa na pinakamataas na lipunan ng ay nagpapaano na, nagpaanting tawag dito. Papakwit-kwit na, pero tapang na
sabihin sa kabila, ano, porque daw um, namimili ng ano, ganyan, ganyan. So, ayun kagandahan sa ano sa pamumuno ng ating Pangulo ngayon. Hindi ko sabi ko nga po sa inyo, hindi ko naman siya ina-idolize. Tinitingnan yung mga gawa at natapos. Alam mo na, yung na-vlog ko rin dati nung na yung yan, nandiyan na yung natapos na 2022 hanggang sa 2025. Baka ngayon, 2025, baka ganun na rin, ganun ulit yung natrabaho niya. Malapit na po matapos yung tulay niya din sa Davao, mga taga Davao, mga sumusuporta sa DBS, sa ano, kay ano, Pangulong ex Duterte. Wala nang masamang sumuporta, basta wag yung santuin. Wag yung sambahin. Hindi tayo makikipag ano dyan, pag suporta, pero wag yung sambahin. Nakakalungkot yung isang babae at saka mag-asawa na porque daw kung ang dami niya ibigay ang kanyang baka nagsasabi, hindi, nandiyan sa may social media eh. Nakakalungkot naman sabi, ang dami ibigay daw ng ano, maibigay lang niya, mapasaya lang daw niya si Digong. Just kidding. At alam naman daw, at gusto naman niyang asawa at papayag naman daw ang asawa niya. Gumanon, ano, pero bagamat wag muna tayo medyo mainit dyan eh. Baka ano pagsimula na naman ng ano lahat naman tayo, lahat naman po ng ating sasabihin, mayroong basihan. Dito nga po kay nalalapit na appointed o nalalapit at napisil na, siyempre, hindi naman ipapayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin yan sa interview sa PSO, dyan sa Presidential Communication, anong tawag yan? Sa PSO, yan sa Malacanang na in-interview siya, kinuha yung kanyang panig dyan sa loob ng Malacanang. Maraming nasibak dyan po sa kabinete at mayroon din pong paparating na mga bagong na appointed mula din sa MMDA, tapos dito bago man si ano sa ano MMDA dyan po, tapos dyan sa police sa PMA, itong mainit na balita po talaga si Nicolas Torre III. Congratulations po sa inyo, sir. The first one. At nag-congrats din yung ano, talagang ano rin yung isang mahal ko na pastor dyan. Willing din, talagang nag-congrats din po siya kay General Torre. Kasi ano yan eh, kulang na lang, alam ko kulang na lang ng isang ano, pulis din sana yun eh, kaya lang, nagpastor siya eh. Nagpastor siya. Eh, matapang, galing din yun. Yung pastor ka na yan. So, congrats din. Mabuhay po kayo dyan, pastor. Alam ko niyo po kung sino po kayo. Nag-congrats din siya kay ano. Gusto ko rin na naman si General Torre. Solicitor General Leonardo I. Guevara. Tapos nga yung nag-resign din si Solicitor General Guevara. Maraming ano rin po eh. Pero wala tayong sasabihin dyan kasi hindi ako masyadong dyan kay familiar kay Solicitor General Guevara. Pero kay General Torre, kay Nicolas Torre, naabangan ko yan ng niya. Mula kay Pastor Kubo, kay Kubuloy, tapos kay i-check, tapos yung mga hanggang sa naging director CID siya. Hanggang sa director CID dyan, marami pa rin siyang trabaho na ng trabaho. In-encourage ko rin ng mga kapulisan. Alam ko naman po na meron kayong sinumpaan sa inyong mga katungkulan. Yan, patuloy po kayong maging tapat sa inyong katungkulan.
At alam ko po na hindi kayo pinabay mula alam ko naman mula din kay PRRD, hindi naman kayo pinabayaan in the same time sa itong administration na to. Hindi rin po kayo pinabayaan sa lahat ng pangangailangan sa benepisyo nyo, sa mga sahod nyo po, andun po talaga ang abrasa ng Pangulo po natin. So, yun po, paparinig po natin yung nalalapit na pinahayag na po dyan sa Malacanang, si General Torre. He is to be Saan ba yung list? replaced by UP Lodi Darlene Berberabe. Dean Berberabe will enter the service Eh, is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. kaya lang, ulitin natin. Big fun. And there, she became known for her transformational leadership, good governance, integrity, and excellence. Her strong philosophy background will help her use the wisdom and the ethical leadership she has gained from deep reflection and rigorous study to competently perform her tasks as the Solicitor General. The second, whose resignation is accepted, is the resignation of CHED Chair J. Prospero E. De Vera III. She will be replaced by CHED Commissioner Shirley Agrupis. We are grateful for the service. No, there is another one that I will have to announce. The PNP Chief. Ayan. Nakakana. Inaamangan din kasi. Incoming PNP Chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. We are grateful for the service of those who are stepping down, as most transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. This is not a purge that we remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. As the President has said, he will not hesitate to make the necessary changes to keep the government moving forward. Thank you. I will now take your questions. Yan na. Kung ano na talaga, in-announce na talaga ng talagang congratulations po. Aming magiting at matapang at talino. Smart. Kung ang presidente ay matalino, walang kinakatakutan kahit nga malalaking bansa, China man, walang makakukuha ni isang pulgada dyan sa Pilipinas, sa parte at lupa ng Pilipinas. Tapos ang PNP, kaya nakikita natin yung PNP ngayon. Lalo talagang malamang matakot na yung mga matakot na yung mga drug lord dyan. Manda na kayo. Just, magiging great, sabi nga, hindi ko naranasan din nung yung bata pa kasi ako noon yung kapanoan ni Edra Marcos, pero maraming masasabi talagang matatanda. Anong papaniwalaan ko, yung matatanda o yung mga, yung ano pa rin, yung matatanda talaga. Siyempre na experience nila yun yung matatanda talaga. Even ng mga nanay ko, sa mga, yung mga pati ng mga lula ko, yung mga matatanda talaga. Naabutan nila yung mga 70s na yan. Pwede yung mga edad 70s, 80s. Naabutan pa nila yan.
Ako nga, 80s na ako, ano eh, nagka grade 1, grade 3, grade, alam ko grade 1, grade 2, grade 3. Ayan, naririnig ko na yung, naririnig ko na yung ano, pangalan ng Marcos. Yan ang narinig ko dati noon sa Pangarcos kasi. Yung ano nga, yung ano na, yung tawag dito, palapit ng palapit ata nung papalitan siya. Porque daw kurap siya, porque daw siya mamatay tao, porque daw siya yung pinagmumulan ng kahirapan. Eh sabi nga nila nung ano, yung mga magulang ko at saka mga lulat ko at mga ano, matatanda. Kahit maglakad ka diyan sa ano, walang walang hindi ka matatakot. Laging nakandiyan yung mga ano, pulis na mayroong laging nagpapatrol, may mga ito ganyan. Mm. Saka walang ano nun, yun nga, yung walang sinasalbis, wala ano. Pero hindi naman sa ano ha, marami naman tagla nagsasabi, nung pagkapanahon ni, ano na, napalitan na yung nababa ng Marcos na, doon na nag-umpisa nag-umpisa talaga ang nasa isip ko rin nun na mamamatay tao si Marcos, kurap si Marcos, ano ganyan. Pero nakakabili pa kami ng ano noon, mga bigas ng magkano bigas nga ano. So sobrang mura na yung pesos mo nga, naabutan ko yun. May Nutriban ba, naabutan ko yun. Ang sarap ng Nutriban, tapos every Friday, mayroong feeding ano yung sa canteen na libre na pang masustansya sa mga malnourished. O hanggang sa naupo na nga si Murukuri noon, nawala yun. Yung mga Nutriban, tapos ang hindi ko kalimutan din talaga, yung ano pa, nabutan ko pa eh, bawat talagang ano, yung dumadaan sa mga sasakyan o mga ano, pag tinaas yung bandila ng Pilipinas at kumakanta ka, tigil talaga. Tumitigil. Sa may mga estudyante, ano, high school na, wala na eh. High school na ako, wala na. Pero kahit pa paano, meron na yun. Pero meron pa rin ano, meron na ano na, tawag dito, yung kumbaga, nag-uumpisa na yung, parang hindi na ginagaling flag ceremony noon. Parang nag-uumpisa na, hindi ko naman sinabing umpis, ano na. Bagamat meron natigil, pero marami nang ano, gumagalan ng may umaalis, dire-diretso na yung ano. Nung ano na, part na ng 90s siya. O 19, 89 na, 89, maganda 89, 88, 89. Mm. So, ano nga, alam ko, nakikita ko meron naman akong ano, vision. Alam niyo kung pag pumasok yan at nakupo na yan si General Torre, asahan nyo, so, ano yan, may pit na mayroong galang yan. Di bali maghigpit ka basta may respeto ka sa bawat Pilipino. Yung kumbaga, may pit na mayroon po talagang security na maasa na ligtas ka. Ligtas ka sa langsangan, sa mga hindi ka matatakot sa langsangan. Yan. Tapos yung mga malamang natin, yung mga drug lord dyan, magtago na kayo, bumalik na kayo sa pinanggagalingan nyo. Iba na yan. Bagamat, lakas na ng maraming nahuli dyan si General Marvel din. Tinidilada rin mga billion-billion din na drug lord. Mga, ano, mas malupit to, manawala kayo. Itaga nyo yan sa bumbunan nyo. Malakas ang ano ni, ano, matapang siya, matalino, basta sa batas, kahit sino ka, kahit nga presidente ka, tignan mo kahit presidente yan, pag ano, kung magpre-presidente yan, si General Torre, iboboto ko yan. Iboboto ka eh. Nako, ayusin mo yung trabaho mo, sir. Pag ikaw nag-presidente, senador, 1,000,000 kita iboboto sa ano ko. Hindi naman sa ano talagang nakita naman. Walang mayaman, walang mahirap.
Sinasabi ko sa inyo na pag nagkasala ka sa sumama ka. Ayaw mo sumama at kakalad ka. Sabi nila kinaladkad eh. Talagang anong oras. Kahit nga rin ako, mayroong yung flight ng ba't hindi mo sasabihin, hindi mo pagsabihan? Diba? May warrant ka eh. Kahit gano'ng kakatas, kung may warrant ka. Kaya yung pinagdidikan ng mga DDS, porket wala, di ayaw mo, ete. Ano nagawa niya? Diba? Pagtanggol nyo, yung pinagtatanggol nyo, ano nagawa? Totoo naman kasi, pag ipinairal mo ang batas, kahit sinong tao, batas na yan. Sabi nga sa batas eh, walang nakakatas o walang mangingibabaw sa taas, ay sa batas. No one above the law. Walang sino man na mangingibabaw sa batas, kundi batas talaga ang dapat mangibabaw. Tama ba yung English ko? Ko, hindi naman ako abogado, hindi naman ako master of English. Nag-pretend na, pero may basihan. Yung basihan lahat ng mga pinaglalagdaran ko dito sa ating channel. May katotohanan. Si General Torre, ay General Torre. Sir, congratulations sa inyo po. Mabuhay po kayo. So, but deserve talaga. Lahat naman ng napipili na mga general, deserving nila. Hindi naman natin sila pwedeng, kasi deserving. Kaya lang kasi nga, once na ikaw na yung pinaupo ng Diyos at ikaw na pili ng deserve mo talaga maglingkod. Deserve mo talaga yung para sa'yo. Para sa kanya talaga yan eh. Wala na tayong dyan, para sa kanila yan. Sa kanya yan. Yan talaga ng guhit ng palad. Naniniwala naman tayo mga Pilipino eh. Pag guhit ng palad mo yan, sa iyan, walang makakaagaw yan. Yung pinagpipilitan nila na tagal-tagal pa ng 2028, pinapaupo na nila. So, mga utak, ang advance naman sila mag-visit mga at supportan ng mga pagdating naman sa kagaya ng sa bigas na yan, 20 pesos na bigas, nagkukontra pa sila. Dapat nga sa matawa sila o supportan kagad ng mga kinukontra pa nila. Sabihin pa nila, pagkain baboy. Eh, ang dami-dami pa naman DDS na pumipila dyan sa 20 pesos na bigas. Magkunwari, mga DDS. Hindi, eto lang yung cards ko po. Actually naman, yan ang napalayo sa inyo eh. Mga DDS eh. So, ang alam ko sa DDS kasi, Duterte Dead Squad. Ang alam ko dyan. Pero sa ibang meaning kasi nila, Duterte yun. Pangit naman pakinggan yun. Pero, supported ang mga DDS, yung naghahanap pa talaga ng katotohanan, huwag kayong pumili sa isang kandidato o ina-idolize ng mga kandidato. Kahit sinong kandidato, kung sino nyo po dyan sa palasyo, basta hanapin nyo po ang katotohanan, asan ba yung katotohanan? Siyempre, mabilis naman magsabi ng katotohanan. Yung nagagawa na wala pong nalalamangan. Wala pong nagagawa ng batas o panunungkulan o na naitatayo na naipupundar o na nababraject o di kayo nahuhuli o di kayo yung walang nasasaktan. Kundi ito yung mga project ng isang kung ano man sino pong nauupo dyan, mga sumusuporta sa na bigis ka man o naghahanap ng katotohanan.
naghahanap ng naghahanap po ng magandang pamahalan, magandang pamumuno, sumuporta po tayo doon sa nagagawa. Mayroon pong tatak. Pero wag tayo mag-idolize. Ibig ko sabihin nun, wag tayo pong mag-idolize. Kagaya si General Torre, saya ako. At least hanggang doon sa saya ko. Pero hindi ko naman siya ina-idolize. Congrats, salamat, deserving, deserving niya. Deserving niya. Ikaw pa na humuli ng napapagabigat ng tao na walang na andun yung protocol na ginawa pa niya. Mahirap yon. Kung ikaw siyempre kung baka ikaw magalit o di kaya anong gawin pa, sasabihin mo sa mga tauhan mo, sige, iharas na lang natin yun, haras tayo. Hindi, sumunod po siya sa may isang protocol po nila. Ganong si General Torre. Tapos, maayos din niya hinuli yung mga dapat uhuliin. Yun nga po wag po tayo mag-idolize kahit sino pong uupo dyan sa palasyo. Masasaktan at masasaktan lang kayo. Kasi pag ikaw sumuporta, sa kayo nag-idolize dyan, kahit ano pong sirain yan o ano man pong kamalian yan, kahit tumaiyan na sabi nga nila may narinig, kulang na lang tainin nito ni PRRD tapos tain ni kulang na lang kainin. So, yung mga idolized na yan, sumusubra na po kayo. Hindi naman sa sobra na, sumusubra. Huwag kayo mag-idolize. Sumuporta sa mga tama. Pakalam naman natin naman, pag sinuporta nyo pa yan, nasabi niya na sa inyo, mga bubo na. Kung baka alipin na kayo ng alipin na kayo ng niyan, idolo, alipin na kayo ng mga naririnig nyo na tinatak na, siyempre, mabilis naman magsalita ng mga gandang salita, malalambing na salita, matatamis na salita. Nakikita ko naman talaga sa kanila. Hindi naman ako nag-uusap. Talagang mga pananalita. Naiinggan nyo ka talaga. Lalong yung philosophy ng mga philosophy. Magaling si Duterte. Philosophy po salita. Galing. Napaka makukuha nyo ng kilig ng tao. Pero makikinig lang yung mga pero ngayon, malamang kayo po na mga naghahanap ng natutuhanan at hindi pa nag-idolize po dyan kahit sinong tao. Ako sa akin kasi, sa channel ko kasi, kahit sinong presidente dyan, sabi ko, akin pong pinagtitibayan at pinapalakas o pinagsisigawan na wag po kayong mag-idolize. Even tanongin, maraming nakikita nyo, narinig nyo naman po talaga na ang Marcos, di ba? May mga loyalists, may mga talagang supporter, pero sabi niya, hindi naman niya sila inuutusan ng ito, ganyan, gawin nyo. Hindi. Kaya doon ako na mangha, doon din ako na yung puso ko din na ang Marcos ay humble heart. Kasi nga, siyempre, loyalist din mula ama hanggang anak. Kung yan, sige, tayo ganito, ganyan. Mag-rally tayo na ngayon. Ibakan natin, salubungin natin yung mga ganito, ganyan. Inaapi na tayo. May narinig ba kayo doon? Wala kayong narinig. Kulang na lang mga supporter ng mga BBM o Marcoses. Sila nang Pero hindi naman nila ginawa. Siyempre, ba't nagagawin yun? Hindi naman hindi naman nakikipaglaban ng ang Pangulo. Anong tandaan niyo po? So, may mapupulot po tayo magandang aral sa part ng Marcos, sa mga supporter.
Hindi kagaya ng mga supporter ng pakikipag ano nga sila, wala naman sa tamang sa mga ano. Kita mo dyan sa mga part ng Qatar. Dili, Duterte. Ayan, napahuli sila. Sino man tumulong sa kanila? Si BBM din. Pangulit ko din natin. Di ba? Diyan part na pa rin ng ibang bansa. Hindi alam nyo, updated din ako sa ano. Sige, nagpalabas din sa kanila. Hmm. Di ba? Tapos yung panawagan pa ni malapit-lapit na rin siguro yun. Si Rocky dati talagang sabi, matalino tong tao na to. Oh, binuto ko rin yan eh. Okay? Kasi matalino. Tapos, ano talaga, maganda rin magsalita. Pero nung ano na, yeah. Pero hindi ko naman sinuhusgan. Meron siyang ano, kaso, yun ibig ko sabihin, huwag tayo mag-idolize. Sumuporta kung kailangan sumuporta na nasa tama o di pero pag lumabis na, hindi ko naman sinasabi tumulat yun, hanapin yung katotohanan. Hanapin yung tama. Hindi naman kayo, may binigyan naman po kayo ng Diyos Ama, o Diyos, ating Panginoong Hesus ng sariling pasya, may kapayapaan o hindi, kalayaan. So para pag-aralan, para po maintindihan, para po intindihin, o para po makita yung mga kamalian. Malinaw naman sinabi ng Diyos at sa salita sa salita. Pulutin ng maganda, pulutin ng tama, iwak si ang masama. In the same time, na-vlog ko na rin naman to na wag po kayong mag-idolize. Ang idolize po kasi o yung paghanga na labis-labis sobra-sobra na. Kulang na lang may ingay yung isang tao, asawa. Yung ganito ganyan ano, willing po ako idolize. Idolize is nakakamatay na po. Kamatayan na po. Isa na po yung idolize. Yung kaharian po na yan. Isa na po yung ano ng isipan niyo. Yung idolize. Kasi ninyo, nag-idolize sa ano natin. O sino naman, celebrity man, diba? Tattoo dito, tattoo dun. Gawin na lang yung mga katawan ng tattoo. Tapos isip, pinaglalaban nyo. Kritiko ka eh. Kritiko kayo, di ba? Sabi nga ni isang Duterte supporter nun, dati talaga pisa o kritiko ni ano, ganyan. Kahit anong ano, hindi ko tinitingnan yung mali niya. Ganito ako, pinaglalaban. Duterte. Ang sinasabi niya. Pero nalaman ko, natauhan din ako. Nalaman ko yung ganito. Sabi niya. Sumuporta sa mga tama. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong sumuporta. Sumuporta sa mga tama. At huwag nyo na pong ipagdalagdagan na sabihin na ulitin ko ulit na ang reconciliation ni BBM nagdidiman na kayo. Di ba? Nagdidiman na kayo. Reconciliation. Ibig sabihin ng reconciliation, di ba? Muling maibalik o maging kasamahan o di muling sabihin natin ma-renew, mabago, magtanggap o yung ma-embrace ulit yung samahan, ganun. Yun hindi niya sinabi na willing siya makipag-ayos. Makipag-ayos. Huwag na kayo mag-demand. Sabi, Nick mo, pauwi mo muna si Tatangan. Yan sinasabi. Matalino naman siya. Si Harry Roque. Ba't sabi na ganyan kita mo? Kasi yung katalino nasa puwet na. Nasa puwet na niya.
Kahit nga siguro na may isang estudyante niya na ganun, ipailiwanag mo yung reconciliation sa kanya, baka sipain niya si ano, Rick Roque. Again, si Atty. Salvador yung, ewan ko sa mga ano, part lang. Sabi ko nga kasi, limitahan nyo. Bawat sinabi naman ng Panginoon yun, na wag tayong mag-idolize. Na wala, sabi, ito pa, pinag-iinan po talaga ng ating Panginoon, na wag na kayong mag-idolize. Wala na kayong ibang sasambahin o idolizin o i-idol o susundin o di kaya magiging alipin, gano'n. Diyos, sabi natin alipin, pag palagdagdagan ko na talaga itadidinan ko na, alipin, maging alipin tayo ng Diyos. Yung mga mabubuti, yung matutuwid o makatwiran na pamamahala o di kayo matutuwid, makatwiran at napapakinabangan ng habang buhay na ginagawa ng ating Pangulo sa pamahalaan. Huwag tayo sumuporta sa mga bagay na hindi po tama. Ano yung mga tama? Kung ikaw naman, ikaw pa pala yung founder pa, hindi, sabihin, excuse me, ikaw pala isa rin na, Korte, drug of wars, drug of war. Crash lang pala yun. O ba, hindi, isang team lang yun. Ano tawag dito? Yung, isang aim lang po yun. Yung pala, slogan. The truth is, but maliliit lang namamatay. Mga pipitsugin, mahirap buhay. Sino naman din, ano bang kalaban-laban mga yun? Barangay nga namin, Diyos ko, harap-harapan talaga, pinapatay, parang ginagawang manok. Ginagawa lang hayop. Sa mga ano nga talaga, dapat limitahan nyo yung mga supporter nyo. Huwag nyo pong sambahin. Kahit sinong tao, maging asawa mo yan, kapatid mo yan, nanay mo yan. Ibig sabihin dito, lahat naman tayo walang hindi matuwid. Ibig ko sabihin dito, yakapin ang mamubuti. Walang ibang makapagbibigay po sa inyo, sa atin lahat, ang pamuhay ng payapa. Kahit anytime na dadin, ako'y mamatay, basta payapa. Meron kayong katwiran, nasa katwiran po kayo, nasa tama po kayo, at wala po kayong nalalamangan, at wala kayong naaapi, wala po kayong sinasaktan, wala po kayong inaagrabyado, wala po kayong ano pa man, ninanakawan. Tahimik ang konsensya nyo. Tahimik talaga ang konsensya nyo. Ito yun. Hindi naman kinakatakutan ng kamatayan. Pagpayapa ang isip mo at wala nga, sabi ko nga sa inyo, hindi kinakatakutan ng kamatayan. Lahat naman tayo mamamatay, pero maraming natatakot sa kamatayan. Ang ibig sabihin dito, ba't hindi kinakatakutan ng kamatayan? Sa ating laman ang mamamatay. Laman ang namubulok, pero yung nasa loob nito, na handang kumilos, handang mamuhay ng matuwid, marangal, na naghihintay lang po sa ating kaisipan, utos ng damdamin natin na gumawa ng mabuti, gumawa ng makatwiran, magbuhay ng matuwid, at mabuhay ng banal. Yung wala kang inaapi, wala kang nalalamangan, wala kang sinasaktan, hindi ka nag-idolize, disciplinado ka, at the same time, ang buhay mo ay lagi mong anong tawag dito, yung lagi mong sinasangguni sa poong may kapal. Lagi mong isinasangguni ang yung bawat isipan, ang bawat isisipin mo, ang bawat sasabihin mo, ang bawat gagawin mo, ano man lakad mo, ang plano mo sa Diyos.
Lahat naman tayo siguro alam ng may Diyos. Wala nanonood. Haba ng ano ko na ay, iniinganyo ko yung mga ano, ayaw yung mga ipag-lighted, mga DDS. Mga Marcos Leales, suportan nyo ako. Sa mga kakamping, sa mga ano, sa Dilawan. Maganda na sa Batang Dilawan, maganda na sa ng reconciliation. Kailangan na isang namumuno sa o di kay saan man larangan ng buhay, sa larangan po ng pamumuno, larangan po ng ano, yung, sa loob ng pamilya, sa loob ng komunidad, barangay, o ano yung pagkisama. Being a good leader din po kung kayo po isang leader, isa kayong gagawad, isa kayong head tanod, isa kayong OIC, manager, kapitan, katanod, kagawad, kapitan, konsilor, mayor, o congressman, representative, governor, vice president, senador, congressman. Ano maging halimbawa po kayo, maging ano po kayo, maging ilaw o maging halimbawa kayo ng pamumuno ng marangal o pamumuno na andong lagi ang mabigyan ng lahat ng mamamayan ng inyong nasasakupan ng kapayapaan, security, o di kayo yung sa bayan nga, mahirap pag ano ng mga kailangan, mga trabaho, o di kayo yung suporta, mga ganun. Di ba kumuha kayo ng ano, yung mga komisyon, huwag lang magnakaw. Kasi nga, hindi naman natin, pag nagnakaw kasi, yun nga, mamuhay po tayo ng, sabi na, mabilis na magsabi na mamuhay pa tayo ng may takot sa Diyos. Ay, sabihin na may takot sa Diyos, huwag kang magnanakaw, maging tapat ka sa iyong panunungkulan, huwag kang yung, kumbaga, dapat ipaglaban mo yung sovereignty ng Pilipinas, huwag mong maging may joint agreement, o di kayo hikayatin ng mga partida dyan sa ano. Pag ka na, sabi, blood bank ay blood bath. Blood bath. Dadana kang dugo. Oh. Anong klase? Anong klase? Pag-ihimagsik ka sa sarili mong bayan. Anong gusto mo? Ikaw maghari, ikaw yung kayo lang yung tama. Sa tingin mo, kayo lang din ang matuwid. At sa tingin niyo po, kayo lang din pong magmana ng binigay ng may kapal dito sa Pilipinas. Paano yung mga, sabihin natin, alam ko naman po may mga mararip ang tao na sumusuporta din po sa na wala silang inaasahan kundi yung good governance nga. Hindi ko rin alam kung, yun nga, siyempre, hindi maiwasan yung supportan yung ganito ganyan na financially, hindi natin alam kung saan galing din po yun. Maging tapat po kayo sa mga naglilingkod sa mga napili. Nawa, this the time na talagang itong mga panahon na to, marami na pong matatalinong tao sa Pilipino. Lalo nagkalat ng mga social media,
Nawa paigtingan ng mga mambabatas na paigtingin ang social media ng mga fake news na hindi po nakapagbibigay ng aral, hindi nakapagbibigay ng encouragement na mabuti o para makita ang mamuhay ng maayos. Mga vloggers, mga ano ba na ano, porket ganito ganyan may kampi-kampihan o di kayo mga vlog na mga sabihin natin umpisa natin sa mga sexy, mga ito mga walang sense of humor, wala pong sense of mga, na makapagbibigay sa mga nanonood ng mga siyempre mga bata mayroon na yan eh. Kaya sabihin ng YouTube na for kids only. Ang mundo ay makasalanan. Ang mundo nasa mundo o tayo na magtitira sa mundo ay nakatira sa mundo ay makasalanan. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kasalanan. Kaya lang ito ay dito, magiging kakaroon lang ng mga o mayroon tayong panuntunan o mayroon pong mga aral na ang mga kasalanan na yan ay mapawi o di kay mabura, mawasak sa pamamagitan ng mga alintuntunin o mga proyekto o mga batas na dapat panuntunan o mga batas na dapat paigtingin, pagtibayin, ipakalat, o di kay i-educate nga ipangaral, pamalita. Dapat nga mayroon dati, lalo yung mga bata, dapat yung talagang patutukan sa eskwelahan. Hindi yung libro na sige, ano ba, nakalimutan ko yung libro na ginawa ni sabi, maraming grammar na, saan yung pera na yun. Laging may i-educate niyo po ang mga bata, mga tao sa Pilipinas. Paigtingin lalo si Senator Angara, Secretary Angara. Congrats po sa inyo po, sir. Alam ko po, andyan po yung sigasig niyo po na lalo niyo pong pinapaigting po ang education na muli na makilala ang Pilipinas na matatalino. Matatalino po ang mga Pilipino, tayo mga Pilipino. Nagiging nagkakaroon ng mga mangmang dahil nga yung iba dyan, sinasarili nila o di kaya ini-edit parang anong tawag nila doon para hindi ako magkamali, parang hindi naman ako mas kasuwang ba. Parang pinapaano nila talaga na sila yung matutuwid, ayun parang gano'n, parang sila yung good governance, sila yung batas, parang gano'n. Kaya maraming napapalingon, marami pong nabibiscuit na nabibring So, educate ng mga bata. Dapat nga, sa mga lahat ng bata, encourage mo nila na magkaroon ng ilang minuto na dati nung nag-aaral ako, mayroon talagang mga nagpapayag ng salita ng Diyos sa bawat eskwela. Dapat ibalik yun. At in the same time, dapat lagi pong ipatibay yung pagbalik-ibig sa bansang Pilipinas. Marami ng mga dayu-dayuhan na muntik na tayo masakop. Nilalagyan na tayo ng mga CCTV camera sa mga paligid po natin na sarili natin ng bayan. Diba? Kinakabitan ng mga CCTV camera, tapos yung sa dyan sa NGC yan isang lugar lang, pwede nilang i-shutdown isang lugar. Nakaka-alarma.
Kaya, ayun, balik po tayo kay General, Sir General Torre. Lord, sir, umaasa po ang pamahalaan sa buong sambayan ng Pilipino. Ang yung matatag, tibay, lakas, loob na mayroon pong dangal, may prinsipyo pong tapat, at may prinsipyo po na totoo, at prinsipyo na pangkat pang tao at hindi pang hayop. Yan nga po na may prinsipyo na pantao, karapatan ng bawat mamayan at para pantay-pantay sa batas. Alam ko po nasa inyo po yun, sir. Maasa po ang sambayang Pilipino po sa inyo sa peace and order po, Sir General Torre, na malapit na po dyan sa sa PNP chief. So, congratulations po sa inyo po, sir. Ako'y saludo po sa inyo na alam ko gagabayan po kayo ng Panginoon. Sa inyong mga hangarin, sa inyong motivation, sa inyong mga adikain, sa mga inyong pong paninindigan na pantay-pantay po ang batas. Walang mahirap, walang mayaman pagdating po sa mga karapatan pantao po. So, ito po, ako'y mag-iiwan muli ng isang mensahe o tema. Sabi nga po, ang hindi raw magmahal sa sariling bansa ay higit sa mabawang balansang isda. So, wag po tayo maging sunod-sunuran ng mga maraming bansa. Wag po tayong maging dapat panatilihin po natin ang ating bayanihan bilang mga Pilipino. So, God bless Philippine, mabuhay ang bawang Pilipinas. God bless. Hello, sir. Alhamdulillah.